Susuka or lulunok, tita lulus, ube champurado. Yun lang ako nakakita ng instant na champurado. Pagkakaalala ko, nakatikim na ako ng ube champurado doon sa Sagada, doon sa Marlboro Hills. Masarap din naman, pero ito, naku-curious ako kung ano yung lasa. So sige, tikman na natin. So ito nga yung makikita nyo from the cover. Yan yung expiration date. So matagal-tagal pa. By the way, nabili ko pala to sa 7-Eleven nung naghahanap nga ako ng Auros Champurado. Kasi nga diba sabi ng empleyado, wala na daw sila nung Auros. Ito na nga lang daw yung meron. Pero since meron naman pala sila nung Auros, tapos ayun nga yung kinain ko nung nakaraan, hindi ko pa nga nakakain to. Nakalagay na nga rin dito kung paano mo nga siya ipe-prepare. Ilalagay mo nga lang yung mga laman ng sachet, lalagyan ng mainit na tubig, tapos paghaluin. Ayun lang. Sige, tanggalin nga muna natin itong plastic. Ay, matanggal ah. Yun. Tanggalin natin yung takip. Oh. Huwag natin tanggalin lahat. Parang instant noodles lang. Oo nga yung pagkaka-prepare nito, parang ka lang gumagawa ng instant noodles, pancit canton, ganon. So sa loob, meron siyang laman na ganito. Laki din nakapak ko. Ayan. Kaya nakalagay nga doon sa pack, ube. Trivia lang, alam nyo ba, yung F4 dati, mahilig sila sa ube. Kaya nga nilagay nila doon sa kanta nila Ube, bebe, bebe, ube, bebe. May kasama na rin siyang kutsara doon sa loob. Ang cute. Parang maliit na pala. Basically yung laman niya. So sige, ibuhos na natin to lahat dito. Sakto, malamig yung gabi. Masarap kumain ng champurado. Mas mainit pa, sarap. Ayaw magpabukas Buhos natin. Laki natin yung Bango Amoy din talaga siya ube. Bango. Amoy siya espasol. Buhos natin lahat. Ubo-ubo siya. Marami pa. Taktak mo. Itaktak mo. Itak-itak. Itaktak mo. Okay, nabuhos ko na nga lahat. And naiintriga ako doon sa itsura niya. Ay cute ng mga kanin-kanin. Tapos inyo yung mga ube-ube something. Next step is, lagyan na nga siya ng mainit na tubig. Which naka-ready na nga siya dito. Tapos, hanggang dyan lang daw dapat yung tubig. Okay, game. Natapon yung iba, ang bobo. Ano yung mga itim-itim na yan? Ito pala yung mga butel-butel, Para siyang mga Rice Krispies, ganon. Kaya na lang natin tuluyang lilinisin. So sa ngayon, lagyan na nga natin ng mainit na tubig. Okay, malapit na. Konti. Yeah. And ibababad natin siya for 3 minutes. Intay muna tayo ng 3 minutes. Ang init. Sa mga nagtataka kung bakit madalas akong pinagpapawisan sa mga videos ko, kasi nga, pinapatay ko yung electric fan and wala naman din akong aircon. Kasi kapag may electric fan, di ba naririnig nyo? So nakakasira siya ng audio. So, ayun, yun yung dahilan kung bakit madalas akong pinagpapawisan. 3 minutes na, tiki man time. My first look, okay. Sabi diba? Wait 3 minutes, mix again. Obo, dapat pala minix ko, bef. Eluhin na nga natin ngayon. Hindi ko siya na-mix kanina. Pero okay lang din naman. Looks promising. Para siyang halo-halo na malat na lang yung ube, ganun. Yan nga yung itsura niya, mukha namang masarap. Pero hindi ko pa sure yung mismong parang kanin nila. Luin nga muna natin ng maigi, parang hanggang lumambot lahat. Okay, I think it's ready na. So let's go. Susuka or lulunok, tita lulus, ube champurado. Let's go. Mainit lang, pero sige. Ito namang ube. Pero medyo hindi ko type yung bigas na ginamit. I'm not sure if hindi ko lang ba masyadong napalambot. Pero medyo matigas. Taka dumidikit sa ipin yung mga bigas-bigas nila. Taste-wise, okay naman. Lasa naman siyang ube. And parang talaga espasol May something na ang sarap nguya-nguyain nung nung parang kanin. Kulang ba yung gumagawa nun? Yung kumukuha ng mga bigas, tapos pinapapak ko ganon. Or baka kadire. Ewan ko, ako lang Ay, tikman pa nga natin. Okay naman. Parang Quaker Oats lang ganon, na may pagka-ube. Ba't may blue and red? Blue and red, ano yun? Parang yan ba yung food coloring nila? Blue plus red equals violet? Tama ba yun? Oh, yung blue and red, para siyang food coloring kasi nga blue plus red equals purple. Purple or violet. So, okay. Alam ko kung ano yung blue and red dito Parang parang Quaker Oats lang din talaga yung lasa. But na rin naman yung yung mga bigas. Okay lang din naman. Masarap siya kainin kapag mainit. Kasi lasa naman din siyang ube. Iba pa rin yung lasa nung sa mga purong bigas talaga. Alam mo yun? Malapit talagang lasang natikman ko dito yung sa Quaker Oats. Kung makain kayo ng ganon, parang ganito lang din yung lasa nito. Honest, for an instant na pagkain, okay naman siya. Sarap nga siya kapag mainit, lalo na ngayon na malamig, tapos umuulan. Pwede na. Lalo na kung nagkikrave ka nga ng
ube flavored na something, ng champurado. Okay na rin to. I'm gonna do my best na ubusin to, so try natin. Konti na lang. Boss, Tita Lulu's ube champurado, lulunok. For an instant nga again, na-impress ako sa lasa niya. Pwede na. Hindi naman lasang artificial, hindi naman lasang cheap, na kung ilalagay mo lang to sa isang mangkok tapos hindi ko alam na instant na champurado to, hindi ko masasabi. Siguro sana lang mas marami yung bigas. Pero either way, okay naman. Lasa namang ube kahit paano. Anyway, Tita Lulu's ube champurado, lulunok. Thank you!